Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa binayran kung unsang mga pulong, topiko o isgutanan nini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Arani ang programang PMU. Pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio 87.5 FM. Programang mupahibalo sa mga nahimo ni former Governor Peter Unabia. Programang mutubag sa mga isyong gibato. Ang programang alang sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Atangi, pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio 87.5 FM. Matag adlong Sabado, alas 7 ngadto alas 8 sa buntag. Yes, mayong buntag no sa atong mga katawhan sa una o ikaduhang distrito sa Lalawigas, Misamis Oriental o sa ubang mga dapit like Cagayan de Oro sa 80 ka mga barangay o ubang mga dapit nga maabot ning among pagsibya. Sa Masdandan, inyong alagad Banat Jonas Bustamante alang sa atong pamilyang Misamis non unahon o banusab sa ato mga partners nini mga panahona mga igsoon. Adto no sab nga Sabado, kumusta mo diha no? Katawhan nato atong mga kaigsunan diha, mga barangay officials, kagawad, kapitan, apil na usab ang atong mga municipal mayors, ang atong mga municipal kagawad o tanan-tanan no nga mga public servant sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. O ang ubang mga sektor sa mga mangingisda, sa atong mga mamumuo, no? O diapod sa atong mga kining farmers, mga kaigsunan no sa palibot og uban pa. By the way, sa kasamtangang gayon no sa naanda nato ang atong link up stations gawa sa 87.5 FM no sa Misamis Oriental Miso Radio na ay link up usab no ang atong programa sa Radyo Kaibigan dias Lagindingan Misamis Oriental, Mark Radio sa Hingoog City, Waikorat FM sa Balingasag, and of course Light Radio FM sa lungsod sa Medina o replay pod no mga igala sa Light Radio FM Medina karong alas 12 ngatos alauna ang takna sa hapon. Og dito maglangan atong partner sa kanunay dinhi sa atong pagpanaguban sa programang PMU, mga kaigsunan, Doc Ariel Anghay. May buntag nimo, Doc, kumusta? May buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa primero o segundo distrito dinhi sa Lalawigas, Misamis Oriental. And of course, dias Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maabot man ta. Dias may Lalawigas, Bukidnon, doon ay pipila ka mga lungsod. Portion dia. Portion dias Bukidnon, maabot ang atong signal. May buntag
sa ato mga suking tigpaminaw. And of course, ang atong sa Masnanda, no, di malalis mga higala og sa kanunay mo barog para pod sa kamaturan o paghatag sa mga insaktong impormasyon para sa misamisnon atong makauban sa Masnandan, former board member mga kaigsunan Buboy Sabal. May buntag nimo, board. May buntag kasaman Jonas, Doc Ariel Anghay na kada Sabado ato gingalantaw na magkag-storya kita sa atong mga kaigsunan sa First and Second District sa lalawigan sa Misamis Oriental, 23 kalungsod duha ka dakbayan sa atong mga mayores, vice mayores, sa atong mga kagawad, sa mga kalungsuran, sa mga kambarangayan. Laki po na nato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. 80 ka barangay, mga barangay captains o mga kagawad diha. Sa una o ikaduhang distrito, maing buntag ka natong tanan. Okay, sa di pa sa atong mga nagunang hisgutanan, ato sang ipaabot ang atong sponsor, no? Ining atong programa ang Pedro Prieto. Sa kanto ng CDO, andito na Pedro Prieto, bida ang saya. Manok na crispy, burger na malasa. Sa bawat kagat, sulit talaga. Murang halaga, busog ka na. Pedro, Pedro, Pedro Prieto, nandito na. Laging tunalo sa bawat subo ng masa. Pedro Prieto, dito ka na. Sa bawat kagat, saya. Okay, so moto mga kaigsunan Pedro Prieto. Mangita sila sa mga branches, doon natay tulo ka branches karon sa Cagayan de Oro. Ang first branch is nasa Sibier State, Sibier Heights. There's my second gate. And then second branch nas my Nazareth, second street, no? Second Street Nazareth. City High School lapit. Dapit sa City High School. Dayon ikatulo nga branch tapat mismo sa Senior Pedro nagyapon des Nazareth 21st Nazareth. So tulo ka mga branches as of now, and then mo expand siya sa Cagayan mo dugang pa og branches sa Cagayan de Oro, dayon Iligan, Bohol, Apil Bohol, then Hingoog, Dias Medina, kuban pa no nga mga branches. So paabot lang. Okay, so muli, no, atong ipaabot, ipadangat alang kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Sa Masdanan, way undang yapon, board member ang aftershocks. Tuloy-tuloy yapon. Apektado yapon ta, murag ang mga tao karon di na matulog og gabi. Kay mahadlok man sila. So, kanang tinuod ka na kasama Jonas kay mismo gani dito sa isla sa Cebu. Labi na itong area sa Bugo City kay naamang kita yung mga pariente diya. Igsuon sa akong mama. Actually, ang iyang karon ang remaining na lang sa igsuon diya sa Bugo City. Grabe ang damage. Yun. Kung buto naon, 6.8 dito sa San Remigio. Ang damage grabe kayo. Pero kung imong ikumparar atong dini na sa Mindanao, Davao na murag sobra sa 7 ang kakusog sa linog, ang damage dili kayo. Inana ka grabe, pero mo lagi nang giingon nato na kinahanglan preparahan kay malisod gid kayo kay katong kagahapon gani na mild shock murag intensity 2 ra to. Ga-action ng mga eskwelahan na mag-open, balik na po. I-call off ang klase. Kay ang mga bata, ilan nang ipaato sa open field. Kay dili na lagi angay mo kumpiyansa. So, kani mga panahon na, mo lagi ni na, dili lang karon ang ulan or bagyo ang atong kaatubangon. Ang linog pod ang atong so, kinahanglan gid na atong preparahan. Mo kini na ang opisina sa kanang sa ato sa PDRRMO na maabtikon gyud unta na sa pag-andam sa unsay may katalagman na atong atubangon. So importante gyud ang regular nga drills
ipahigayon sa matag barangay, lungsod. Dako kay nabutang kasama Jonas kay ngano ang mga estudyante labi na kani mga grade schoolers sa elementarya duck and hold magdiretso. Duck, cover, and hold. Duck, cover, and hold. Simple na, pero epektibo na. Epektibo kayo. So, nanay earthquake drill, fire drill. So, kaning mga butanga, ilabi na sa mga kabatanunan, kinahanglan og importante kayo. Naipagya dia sa Facebook, ingon din nga, sa una ko nung panahon, lahi na ko nung panahon karon, sa una ko nung panahon, mas labi na panahon sa gabi, maglinog gani ko, no? Pion lang ko nung suga, mahunong ko nung linog. Automatic. Pero karon wa. Napay Bisag magsigang suga, tuloy-tuloy man. Napay mingon nga lain to nga linog. Lain to nga linog. Napay mingon kauban Jonas nga inyo magong gipriso si Pastor Apollo Kibuloy. Natandog ang remote. Natandog nila grabe ko nga. Ingon Pastor Kibuloy nga stop. Stop. Hunong dito. Anyway, dabi karon kay ang remote control mo kisigahawid, no? Mo ni problema karon dia. So at least ang ato lang wag ilain gitong depensa pag-ampo yun, no? Nga iiway kita. May buntag ni Vice Mayor Paulo Magallanes das Medina. Radyo Kaibigan, Lagindingan, hook up na po sila. Ubit Sarati, Absidi, Lumindas. Si Ma'am Junapir Ratonel Flores Sarati, no? Wife ni former Vice Mayor Sarati das may kinugitan, may buntag nimo diha, ma'am. So salamat kayo, no, sa tanan-tanan natong mga kaigsunan nga hook up kanunay og apil usab sa ilang pagmonitor kay gusto nila masayo dinhi sa atong PMU program ang matuod kay ang mga nakita nila social media halos magyud mga fake post, no? Ang account fake na, ang post magyud sigurado, no? So mo na kahitabo karon. So muna nga sila garilay gyud sa programang PMU para masayod sila og unsay kamatuoran nining mga panghitabo karon sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. By the way, una na tong tagag pagtagad, congrats guys, no, sa Hingoog City kay sa tibok Northern Mindanao, no, ang Hingoog City United Diagnostics and Laboratories napili nga top 1 sa tibuok Region 10 alang sa Good Practices in Health atol sa Regional Health Summit 2025. So good news na, no? Ang Hingoog City. Kuha na kasaman Jonas, kanang sa pagdawat sa ana na mga awards. Mugna kana na programa sa city government. Ubos ni City Mayor Eric Cañosa. So makita nimo na maayo kayo ang programa. Kay kung wala ko masayop, si Mayor Eric Caron is on his third and last term. Ang kanina mga butanga, dili man kani overnight successes. Long term ni. Long term kani. So mo kanang na direction setting, na programa, na aktibidades dili lamang sa unang tulo ka tuig, unom ka tuig, dili lamang gani hantod sa last term. Maluntaray og malahutayon unta ang mga klase na programa. Kay Doc Ariel o kasaman Jonas, kabo naman kita na ang atong pangatundanan, pag-administer, isip opisyal, na naman kanay limitasyon sa termino. Na ang atong paglantaw na kung ugaling makalahos kita sa tulo ka termino, kanina programa, ang ayan og matarong, kung maayo na programa, ipadayon even after sa imong third and last term. Gani katong kuan, pag unadawat og award ang Kapitulyo katong sa turismo, no? Bayubay ito nga mga awards, no? Ang Provincial Library Office, no? Naka-award pod. Ang kanang sa tourism, kung wala ko mo sa'yo, mo man ng Pearl Awards. Mao ka na gyud ang kanang sukod na kundiin ko ilang para mo sa SGLG na sa Department of Tourism in coordination with the Department of Tourism na sa koordinasyon sa mga Association of Tourism Officers of the Philippines karang ato. Kundiin ilang naitinuig na paghatag sa mga awards sa katong mga probinsya ug dakbayan na maayo kayong programa. Programa sa turismo dili lamang na naay actual program sa tourism unsa say nabuhat para sa dakbayan or sa lalawigan. So mo kanang kung maayo ba ang nabay epekto ilabi na sa ekonomikanhong kalihukan
sa ana na lugar, sa ana na dakbayan ug sa ana na lalawigan. So, pasabot na carry over ni Kauban Jonas no, from the previous administration and of course gihanatag ang award karon tuiga. Sa karon na 2025 kay kini nga performance most likely sa 2024. 2024. Na performance. Yes. Kay nahimong award Gawad Library Champion, second place, no? Ang Misamis Oriental. Antonio M. Santos Award, second place. Outstanding Public Librarian Award, third place ang Misamis Oriental. So, dako na rin ang mga pasidungog, no? Oo, ako sang congratulations usab sa atong provincial librarian na si Richel Pahara na ako isip sa atong pagpungko na ito isip board member. Ubos mo kana sa programa sa edukasyon. So mo kanang gitagaan atong igong tutok kay niadtong una ang pwesto ana na provincial library gitagaan na maggamay na pwesto diha sa provincial capital niadtong una. Og nakita ni then Governor karon Deputy Speaker Congressman Bambi Mano na siya programa ilabi na reading programs para sa mga kabatanunan na i-link up dito sa local school board. Akon din tungod usab sa paningkamot ni Provincial Librarian Richel Pahara, nakapangayo kitag pundo dito sa Senado o sa mga congressman og naanay kitay kaugalingon na provincial library building. That's a 3-story building abay diha sa Provincial Cooperative Office na gihatag ni then Senator Sani Angara o niya gingalan sa iyang amahan na si then Senator Edgardo Angara. So mao kana karon na murag ay finalize kana na building, ma-finalize na mabutangan na og mga electrical requirements magamit na sa katawhan sa lalawigan sa Misamis. Labi na sa katong mga estudyante matud pa ni board member Boboy Sabal katong mga non-readers at least na kay facilities no nga magamit sa atong mga kabataan, sa atong mga estudyante, sa atong mga teachers. Tulo ka mga major award ni Gawad Library Champion second place, Antonio M. Santos Award, second place, Outstanding Public Librarian Award. So, tulo ka mga dagkong award ni gihatag ni during sa 7th National Convention sa Association of Librarians in Public Sector, ALPS. So, napasabot og inguna na ang tenor lugar sa Maong Award. So, naipag maximize gyud no nga na develop ang literacy kining mga panginahanglan usab sa atong mga kabataan nga nanginahanglan pod sa serbisyo sa atong provincial library office no muni impact nga contribution sa former administration ubos ni former Governor Peter M. Unapia. Kaya ako kasama Jonas dili na ko matingala na nga natin mga awards ana kay kung imong sutaon kaniliging gitawag natong Seal of Good Local Governance kana sa under the education program na lakip kani sa education program na dito ang checklist so component ni sa SGLG parte ilabi na katong Gawad Kalasag Award katong Disaster Resilience part gyapon kana kung imong lang taon sa SGLG na kana na mga pointers na kana sa checklist awardee gyapon ang lalawigan sa Misamis Oriental in the previous years. So mo tong pag SGLG wala na kita naglisod sa pag-consolidate sa mga atong mga programa kay na naman being implemented naman sa lalawigan sa Misamis Oriental. Agig background aning kuan kining SGLG kung sa beauty contest pa ni siya mo pang Miss Universe tinoda dako impact na no okay dagan man kay mga parameters kato education gingon ni board member Boboy Sabal nga siya at that time siya chairman sa Committee on Education apila na kanang public library sa education pagtubo sa ekonomiya kanabang Gawad Kalasag Award no, sa disaster management. Yes. Sa nimo so pang Miss Universe ni na tropeo. Dili ni tropeo nga imong mabayran kay DILG ni. Kami man sila nga naka-award kuno sa Governor Nabia kag gibayran. No sir, no ma'am. Wa ni masubsob gyud nga evaluation ang himo aning isip gantangan lugar sa paghatag og pasidungog sa matag local government unit. Kaysa pipila ka tuig sa atong pagtabang, pag-coordinate o pagsuporta, ilabi na sa
preparasyon para sa SGLG. Dili lalim kay lakip man niya na ang financial management, overall financial management sa lalawigan sa Misamis Oriental. So, dili lalim kay ubay-ubay na libro gid kana na imong ipresentar. Unya ang kamaayo gyud kay evaluators dili taga Region 10 kundi dili sa kalain lugar na mo'y moanhi dinhi representing DILG to evaluate and inspect ang katong mga requirements na gisubmitir sa local government unit nato sa lalawigan sa Misamis Oriental. Like for example, usas mga parameter matud pa ni board member is katong good financial management. Moingon mo nga bangkaruta. Moingon mo nga dagay utang. Moingon mo nga kuan apan ngano man nga nakapasar diha sa gitawag nga good financial management. Moingon mo nga dagay unliquidated cash advance. Matan-aw man na kaurang Jonas, tan-aw man na ang record sa COA. Tinuod. Matan-aw man na kung bangkaruta na ba ang Kapitolyo. Matan-aw man na kung ano ba? So, sa lakton og sa COA, in terms of COA audit report, naon tay daghang adverse findings. Atong karon wala man. No? Dili man ka mo pasar sa seal of good local government kung SGLG kung kato mismo nga usara na ka aspeto, di ba? Board. Usa ka requisites na ay depekto. Nga ay kakulangon. Nga naay daghang notice o kana bang disallowance. Naay mga adverse finding ang COA. Apan wa man diha. So therefore, ingon ng DILG national na ma-award na mo ni. Correct. So at least makita na to nga sa panahon sa kaning administrasyon wa magkuwang ang kaning gobernador, no, sa iyang liderato nga mahanay kining tanang mga aspeto o kining mga awards karon kabahin na sa fruit of his labor, di ba? Bunga gid kana. Bunga gid. Mo nang dili ko matingala na naay mga awards kay ang base year, ang pagabasihan niya na is the previous year. Ihatag din the year after. So, dili ako maningala na gikan sa library, gikan sa disaster preparedness, tourism, uguban pa, until the year ends kani na mga awards na ihatag ka nato. Gani mamay mong challenge sana saon pag-maintain sa incumbent administration karon. Masustain ka. Money pangutana. Probably siguro kung maka-award gyapon ang Misamis Oriental, so iyan na. Iyan na ng batter. Iyan na ng batter. Sa pamaagi niya. Pero ang report nga itong nakuha nga feedback na sa Kapitolyo karon, ang tanang mga pamaagi sa miaging administrasyon, copy-paste naman kuno karon. Kay wa may sakto kuno nga direksyon o kung sa mga bag-ong kinibang pamaagi sa good governance nga ilang gi-implement. Halos makita naman kuno diya sa record sa miaging administrasyon ila lang karong murabag kopya para nga mo ilang ipatuman and then balag ang kuno nila wala tay labot basta nga to mapatuman lang o kana proven and tested nga naa sa mga plano sa miaging administrasyon. It only proves nga maayo ang plano. Maayo ang plano ni former Governor Peter Onabia o sa Gulyang Palalawigan nila ni board member Boboy Saban at that time kay nakakuha naman og award. So last year ning pagpaningkamot karon nga tuig na tagag award. Gani dili nila makopya. Maski pag-unsaon nila kopya ang plano but dili nila makopya ang pagtubo sa ekonomiya. Di man nimo ma-legislate. Dili kay ang imong pagabasihan ani kani mga gross domestic product is the previous year. Yes. Kay mo kanang numero nagasulod na kung unsay epekto ilabi na sa ekonomiya. Correct. Kung naabay epekto ang mga programa sa lalawigan sa Misamis Oriental atong miaging tuig. So mo kana na sa sunod tuig ang 2025 masan ang pagabasihan kung maayo ba na sustainer ba ang maayo na ekonomikanong kalihukan ug kalambuan sa atong lalawigan. Unya ang kamaayo niini kay independent body dili lang kita ang nag-evaluate but the independent body. So naa sila kaugalingon nagama sila sa kaugalingon nilang guidelines ug nalantaw nila na ang Misamis Oriental kung wala ko masayop
increase by 5.9%. 5.9%. Ang local economy, no? Dili ka na lalim, ha? Bitaw. 5.9 increase kay sa ekonomikanong kalihukan na evaluation, ang 1% increase, dako na gani kay kana. Because ang pag-evaluate ni mo ana, ang katibuk ang ekonomikanong kalihukan man. Dili lang sa agrikultura, dili lang sa kanang pagpanrabaho, investors na imong nasulod niini na atong miyagin tuig, dako gid kay atong kalipay kay naay mga lungsod dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental na nalipay kita na sa una ang ilang ilabi na sa lungsod sa Lagonglong. Kay naabay man sa dako na lungsod sa Balingasag. Na mo man lagi na ang lungsod sa Lagonglong kanang kasagaraan na ng mga tao gapanrabaho dito sa Balingasag, dito sa Salay o Talisayan o dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. Puy anan ra murag residential na ang lalawiga ang lungsod sa Lagonglong. Pero atong miyagin pipila ka tuig 3 years ago nagsugod ang usa ka negosyante na kumpanya, private company na nagtan-aw na magbutag og bulk facility sa pantalan. Cargo facility. So mao katong na nakita nila na naay area diya sa lungsod sa Lagonglong. Giabagan sa pangagamahanan ni then Governor Peter Onabia, kinakita nila na kung magbutag pantalan, private port sa kana na portion, mabuhi ang lungsod. Dako mo kana akong nakita karon na ang dako kay na potensyal sa sunod pipila ka tuig ang kaning lungsod sa Lagonglong kay pag-abre niya ng Amadi Port kundiin mo kana ang cargo facility, mga gamit, mga abot sa atong mga mag-uma, dili lamang sa lalawigan sa Misamis Oriental, lakip na sa Bukidnon. Dali na kayang transshipment point paingon sa lain-lain parte sa nasod sa Pilipinas o mao sa entry point sa mga abot sa mga kalain-laing parte sa Pilipinas makasulod sa diha. So dako kayang epekto sa ekonomika ng kalihukan. Mo kato nagiabagan ni then former Governor Peter Onabia na dako gi kayo nig mahimo og adto gani kamo sa lungsod sa Lagonglong. By the highway naman, kita nimo improvement. Dako kayo. Makita na sa nimo. Dakong epekto ilabi na sa tao atong mga kaigsuunan sa lungsod sa Lagonglong. Una, nagsugod naghatag og trabaho. Kay paghimo og gama sa pantalan, dako kay atong kalipay sa kanang Amadi Group of Companies na ang kanang mga labor, mga tao na panginahanglan ng pagtrabaho sa paggama sa pantalan, giuna nila gyud ang lungsod sa Lagonglong. Para ma-visualize sa katong dili taga Lagonglong o dili taga first district, malabyan man na. Labi na dito sa second district, dagaminaminaw na to. Pila ni ka ektarya ang gidevelop sa kining kumpanya? Ang initial, kato kapag groundbreaking na mo, nag-ana gani si Senator Migs Subiri niini kay dako kayog tabang si Senator Migs kay kaning na mga investor based man ni sila sa Batangas. Kay nagyapon sila dito inani na facility sa Batangas na kundiin mga abot dinigikan sa Mindanao ug Visayas dito ng entry point dili na sa Manila kay busy naman ang Manila. So dito na sa Batangas. So mga abot sa dito sa Luzon, pwede sa dias Batangas magsugod, padagay day paingon sa Visayas o Mindanao. Initially, nagsugod lang kana sa kung ako masayop, mga 12 to 15 hectares. Pero nakita na karon, makita nimo na sobra naman kini sa 15 hectares kay nagbutang na mga warehouses. Kay kundiin ang katong mga abot sa atong mga mag-uma gikan sa Bukidnon, Misamis Oriental didto ibutang praber na i-distribute sa tibok nasod sa Pilipinas. Mauusab na katong mga abot sa lain-lain parte sa Pilipinas diya sad initially sa warehouses na naanagani pag nantaw nila ilan ang i-project na muabot ang punto in the next 2 to 3 years magsugod na karon ng operation hopefully sa first quarter sunod tuig nanay kakulangon sa warehouses kay ang volume sa cargo traffic dako na kaayo. So makita nimo na panglantaw sa una pagsugod ni former Governor Peter Onabia, nakita niya og karon mismo ako laghamang kita paryente ug amigo sa lungsod sa Lagonglong, nakita sad nila na dako kayo ang nahimo
sa ekonomikanong kalihukan diya sa nanong. Sa Lactod, ang kaning gobernador, iyang konsepto, iyang gi-strengthen ang public-private partnership no sa Lalawigas, Misamis Oriental. Muna nga wagi bikil no ang pag put up og capital sa mga dagkong negosyante dinhi sa Misamis Oriental during his time. Tinood ka na. Kay wa may Madam Kilkil at the time. No? May di ba? Okay kay Remember to tabos taguluan ay mga aligasyon nga wa mo dayon tong hanjin. Di ba? Yes. Kato na nagbalhin dito sa Olongapo. doon sa Subic Bay. Subic Bay. Pero kinakaroon mo ning na news nga doon na usa ka official nga nangilkil. Sa una, mo na gini mitumaw no. Dali nga na kwanto na intero Pilipinas to nga balita. Nga wa pa nagsugod kayo. Wa pa nagsugod kilkilan. Yayay na. Back out gitaon. Pero kini karon sulod tanan no. Why mga kakulian sa ilang pag-put up og ilang kapital tungod kinalantaw ni former Governor Peter Nabia nga importante ang capitalization sa atong mga local and national capitalists or even foreign capitalists nga mosulod sa atong lalawigan kay dagko malag impact sa pagsugod niini more than 3 years ago kina naman sila feasibility study nagita na nilang location possibilities. Ang ilaging target is the province of Misamis Oriental. Pero ang pangutana na sila mga key areas na ilang lantaw o ilang i-identify na areas na pwede mabutangan na private port. So mo katong pagpili until na with the assistance of the provincial government before na finalize yun kay ang area, ang cost of development gailan to magyapon na sa mga pribado na mga kumpanya na mo kato na pagpili sa lungsod sa Lagonglong dako gid kayo ang akong kalipay kay ang usa ka lungsod na sa una nagingon nila na gakatulog lang na lungsod karon 6th class municipality man sa una, di ba? Fifth class municipality. So possibly in the long run mahimo na ning third, second or first class. Dako kay mahimo kasaman Jonas Doc Ariel sa usa ka pantalan kay ang ekonomika ng kalihukan ang epekto niya na kay gawa sa trabaho na imong ihatag sa atong mga katawhan na usab eventually ang negosyo imo nang gipasulod sa ana na lungsod na mismo lang ang kanang mga tao na mo ana diha ang gatrabaho diha gusto na mo puyo diha kay duol. So katong uban ga-adjust karon ang lungsod sa Lagonglong kay eventually mga trabahante diya sa pantalan mudaghan man na. So adunay influx of kanang employees. Tinuod kay sudlan nimo butangan nimo kwarta mulihok ang ekonomiya diya gikan sa aha magpuyo ang mga empleyado aha mukaon diyan lang ta magsugod wa pa ganin nato istoryaha ang negosyo na masulod gikan sa lain nasod gikan sa lain parte sa Pilipinas ug kanisang gitabangan nato ang atong mga mag-uuma nang ilang abot diya sad makagawas paingon na sa lain parte sa Pilipinas. Muna siya gingon kasamang Jonas kanabang reinventing public governance. Nag-lecture man tani. Pero secretary ba? It's a new public management. Muna concept ni former Governor Peter Onabia. Kanabang new public management, reinventing government. Nga dili lang government but governance. Apila ka ng negosyo. Limang kag 5.9% increase economic activity. Impact na. But then again, dili ni mahimo kung way plano. Tinod na. Way plano. Dili pwede magic. Kung imong lantawon, parera ka na karon sa atong kalipay sa Pivilik Industrial Estate. Na sa pipila ka tuig kung ikumpara nimo sa other administrators, nakita nimo na buhi ang kalihukan labi na sa Pivilik area. Daghan na kay mga investors na gasulod ngani kanang makita nila before kanang mga kuan sa kanang mga condominium towers diya sa Barangay Santa Ana na dako kaayo ka nag epekto kay ilang nalantaw na ang investors mosulod na ilabi na before ka mo abot sa ana ng mga residential units na mga development labi na sa San Miguel Corporation. Tanawa ganin eventually na mo full
operation na ang kanang San Miguel Brewery. Daghan na empleyadong sulod diha na mo lagi na ang mga investors nanulod na ilabi na sa lungsod sa Taguluan, sa lungsod sa Villanueva, panulod na unya mo kana na dili malalis. Kung wala kitay programa na gusuporta para sa ekonomikanong kalihukan sa atong lalawigan, dili gid ka na moabot na ang atong GDP gi-increase by 5.9%. Mismo ako pagbasa nako, nakurat ako kay dili ka na basta-basta na increase, taas gid kayo. Gani sa tibok Pilipinas, usas mga gitan-aw nila nga taas kayo ni spike ang pag-increase sa economic activity through GDP, gross domestic product, ang Misamis Oriental. Misamis Oriental. No? 5.9 sa iyon kana, no? Ang uban mga 3.2, mga 4.6. Kani ang pinakataas. Di sila makaingon nga fake news ni pabor kang former Governor Peter Nabia tungod kay ang PSA ang nagpagawas ani. Di ba? It's an independent body. Correct. It's an independent body na gusto mo sa gay imong mabayran o imong madiktaran, ama ka makuha sa imong datos. Di mo mabayran ang data. Dili ka na kay ang pagabasihan na niya dako man kaayo ang coverage niya na busa makita nimo na ang epekto sa mga programa na gi-implementar nato sa miaging milabay na pipila ka tuig. Karon sa motong gitawag nato nagbunga ang kahago nato na sa pagpreparar. Ug kami sa una sa sangguniang panalawigan nakita namo na eventually paggama namo, pagsuporta namo sa mga kalihukan programa sa ekonomikanong kalihukan ni then Governor Peter Senior Pedro Nabia, ug karon makita nimo na ang kalipay na dili mabayran. Namo kana na nag-epekto na gid ay ang mga programa na tumiyaging pipila ka tuig. So sa laktod, ang business confidence sa mga kapitalista misalig kang Governor Peter Nabia at that time. Kay kung sa akong panghinumdom, kita ang unta ang gaimbitar. Gikan sa pag-identify sa location, pagtabang kay nami usahay na nay problema sa road right of way, mga ingunana. Land dispute. Pero ang ma-example ginako kanang amadi kay dali ra gid kayo na nagama na finalize kay ang investor iyang gibati na welcome kay siya. Correct. Na ang provincial government nagtabang supportive kayo. Supportive kay dili ga pangitaag bikil o naabay facilitation na kinahanglan na kami nag pangitaan ni na lugar na yuta na kinahanglan na ay facilitation or finder's fee baka unsa. So mo kana na dili ko maningala na diretso og paspas kayo ang pag-establisar ana na pasilidad. Kay mismo ako sa este na bahin sa atong lalawigan, dako gid kayo akong kumpiyansa ni ana na negosyo na na-establisar. Usas mga pillars of new governance, reinventing mo magni concept ni Governor Peter Nabia. Kana bang dunay business side? Kasi ma-misinterpret siya nga dunay business side ang pagdagan, pagpadala, pagdumala sa gobyerno. Kaning gitawag nila enterprising government nga mo focus sa earning revenues. Namang siyempre revenues buhis o pag-generate sa resources rather than na sige lang gasto. Spending. So ang spending process sa Kapitolyo na limitahan tungod aning iyang konsepto nga gi-apply for the province. Kay ingon ani man gud. Kung ang pundo lamang sa lalawigan sa Misamis Oriental, ang iyang budget lang imong saligan. Kulang kayo. Kulang kayo. Akong buot ipasabot sa ato mga kaigsuonan na dili gyud tanan na panginahanglan galastuson makaya sa local government nato ilabi na sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dili ka na tiaw kay pila ra ang atong budget. Wala ra gani mag 6 billion atong miaging. Karon mo na for this year.
kanang 6 billion, lakip na niya na ang panwilduhan sa atong mga kauban, kawani sa lalawigan sa Misamis Oriental, ang mga galastuson sa pag-operate kanang operating expenses, dako man kana na operation. Na i-funding pa nimo ang mga social services program. 20% Diba? development fund. Ang atong health program, infrastructure requirements, educational requirement, agricultural requirement, tourism requirement. Busa, ang usa ka budget sa lalawigan, kulang gyud kumbot hunaw-naon. So mao ka na nakita na kung nalantaw nato, katong kang Governor Peter Senior Pedro Nambia, nagama siya og mga pamaagi o programa na unsahang pag-increase sa locally sourced income. Kasi pasabot sa locally sourced income. Kanang income na within the province. Kanang dili lang ta magsalig sa national tax allotment, NTA or IRA sa una. Kay sa una, mura mo ginatong gisaligan. So mutong nakita nato na may mga programa nag-iimplementar. Ug dako bigay epekto kasama Jonas Dok Ariel mismo ikaw testigo man nga mangita taglain na source of income. So mao kato na pag initially sa 2022 na programa gigama mo lagi ning importante kining first 6 months tinuod na dili man kani ang budget o ang programa dili man sa kanang paglabi na night transition dili man kani sa bag-ong gobernador. So but she has to sustain it. The governor has to sustain it kay lisod masag kayo ang programa sa panglawas, edukasyon, agrikultura, putlo nato diretso. So there must be a transition na with that, the transition is the preparation for your programs and your budget for the following year. Kaya ang 2026, mao naman kana ang imong budget. Mao na kana na tuig na magsugod ka na mo na ni akong programa, mo na ni akong direksyon, o mo na kani akong budget na atong pagagastuhon para sa pag-implementar ani na program. Kung wala kaniya na, mura kag manok, nagiputlag liog, magdagandagan ng bisang aha. Walay direksyon. Walay delikado. Dili sa pag-unsa. Ilabi na kay everybody is free to give his opinion. Correct. Diba? Everybody is to give his opinion. Wala man say ingon na pagapunggan kita sa unsa atong pangununa. Kaya nga to sang gaihatag na suwestyon para naman sa kaayuhan. General welfare of all. General welfare sa katibukang ato mga kaigsuunan sa lalawigan sa Misamis dili sa pag-unsa, dili sa pagdaot kay kani nga ato dili man pagdaot. Ang realidad kung unsa atong mabuhat para sa ato mga kaigsuunan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kay ang masuko kung masuko ka ang pangutana ngano masuko ka man na ang kaniyang atong gipadayag, kaniyang atong gihatag na rekomendasyon, dili man pang pandaot sa opisyal. Kaayuhan sa tanan. Dili man ipandaot sa opisyal. Nothing personal. Kung unsa lay atong matabang na kung if the official will take it as a grain of salt, kanang iyang pagadawaton as a maayo na suwestyon, maayo gid kaayo. Kay makaayo man sa iya. Ang ato lang panginaot na kung unsay atong ihatag na rekomendasyon, dawaton. Dili kay inunta na sige lang mong pangaway diha. Na dili man kani pagpangaway. Ngani dili man kani personal. Na dili makita gani sa ilabi na itong miyaging pipila ka buwan na sa mga programa sa uban na tawago na gani og dili maayo mga ngalan ang atong mga ilabi na si Governor Peter Senior Pedro Nambia. Murag dili man sad siguro na makatarunganon, di man sad tawhanon siguro na ikumparar sa unsay atong pagabuhaton. Dili man sa pagpandaot, pero sa paghatag sa rekomendasyon o suwestyon kung unsay maayo o makatarunganon na buhaton nato para sa katauhan sa lalawigan sa Misamis. That's why musumpay ko nas. Sakto na kang board member Boboy nga taga imi plano, unsay plano, unsa ang imong direksyon, asa ta padulong. That's why we demand nga mag-report ka sa imong first 100 days. Dili man necessary nga tanan nimong nabuhat. Mingaw nang ban nga wa pagani mahuman mangayo na mo dili man. Tanaw na to asa ta mo padulong. Unsay imong plano, unsay imong blueprint. Blueprint ba? Plano man eh. Di man ni mahimo nga wa kay plano, di man ni tira pasagad. That's why mo dimantag asa ka padong ma'am, asa ta padulong. Kay kung ikaw may kung barko man ikaw may timonil sa barko,
kami pasahiro man mi, pataka. asa ta padulong. O ipataka niya liko, mga disgrasya tana. Munang mundi man tag first 100 days, asa ta Kana. padulong. Oh. Di ba? Amo ta kahatag na bago 100 days. Ato nang isgutan karon kay dako-dako nga topic no nga atong lakbita na pan. Ato sa tagaag emphasis nga ang resulta sa 5.1 5.9 nga increase sa local economy sa lalawigan kabahin kini sa matawag natong indikasyon o prueba nga during sa time ni former Governor Peter Onabia ang iyang panglantaw sa iyang governance no direction mao nga ang matag local government unit from barangay up to all municipalities no sa lalawigan ug ang probinsya Misamis Oriental dili siya NTA o IRA dependent diba? Ang iya nga kinahanglan og naay mga potential nga other source of income kamahimo sa maaning mga kapitalista nga manulod sa bisan asa nga mga dapit sa lalawigan, at least makakontribute nga for additional income. Oo. Diba, God? Kay, atong pipila ka termino na gitagang kita higayon sa lalawigan na moserbi isip provincial board member. Dako ang atong kalipay kay even as provincial board members, kinahanglan sa kita na magtuon. Na unsay best practices sa uban dakbayan og lalawigan. Gitagaan kitag panahon ni then Governor Bambi Mano, then Governor Peter Onabia na tan-awan ninyo dito sa lalawigan sa Pampanga kung unsay maayo dito kay sila dili sila NTA dependent. Mas dako ilang locally source income. Labi katong sa quarry. Oo, dako kayo. Dako kayo ang lahar katong gi-convert nila to building materials. Dako bilyones. Mas dako ilang locally source income. So gi-studyan, gipadala kita dito, gi-studyan lungsod sa Quezon City. Lungsod sa Makati, lungsod sa Manila. Kani sila mga billionaire cities and provinces naman kani. So atong gitanaw kung unsay mga ilang mga gabuluhaton dito na angayan na muhaom. Dili kay okay, dili man ingon na kung sino itabo dito sa Cebu, Pampanga, Quezon City, Makati, Manila na atong mabuhat dinhi. So naay mga butang na mga practices nila dito na atong gitistingan na pwedeng i-adapt, implementar. Bitaw. Mo gid lagi kanina nahimot ko kagahapon pagtan-aw nako sa balita. Kalamidang epekto na dahin kini. Bunga sa unsay mga atong gipang gama na mga balaodnon, ordinansa o resolusyon na makatabang para sa lalawigan sa Misamis Oriental. Og karon nakita na to ang bunga. Og nang hinaot Doc Ariel kasama Jonas, Boss Jonas na masustenir kani. Kay ngano man dili man siguro makatarong ano na maayo na programa dili nato ipadayon. Kay akong paghinumduman sa akong apuhan, si Dr. Gerardo Sabal na pagserbisyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mura bag kung pagpungko mo isip mayor or gobernador, mura ka gitagaan sa sakyanan. Praber ka mo sakay sa sakyanan, inspeksyonon mo man nimo ang sakyanan, check upon mo pa na maayo ba ang makina, maayo ang baterya, inana. Susama ka na sa karon na gihuptan, gitagaan ka sa katungdanan o responsibilidad na mupungko isip mayor o gobernador, mausab ka na ang imong pagabuhaton sa first 3 months nimo. Kinsay imo mga empleyado, unsay mga programa, unsay kwarta na nabilin sa panundanan, kay praber ikaw na mulihok. That is why gisabot gid nako kana sa pagpungko ko atong 2016, gisabot ko gid na ang requirements sa DILG na you have to give your 100 days report. It is not for anything else. It is not accomplishment, but this is program setting, direction setting. I have to make it clear. This is not an accomplishment report. Kaya kinsa ba'y maka-accomplish within 100 days? Wala. Dili kita Superman. Isabot ko gyud ka na. Pero at least at this point, give me something to look forward to. Unsa may atong direksyon sa mga programas na agrikultura, environment, education, infrastructure, peace and order, health programs, unsa may atong kuan para which will aid us in the preparation of the budget para na i-implementar nato sa sunod tuig. Mao ka na kung
kung tanaw nimo ang sequence, mao kana pagtabang sa pagpreparar sa unsay imong gamaon na programa ug mapunduhan para sa sunod tuig. That is why importante gikana ang direction setting. Ang nitabo manggod kasamang Jonas, kauban board member Buboy Sabal, instead nga kanabang humana magud ang eleksyon, humana man ang kampanya god. So dapat ang direction, trabaho na. Move on na. Last week ko matod pa dire nga good morning kabirada Jonas, Sir BM palihog ko tubag kabahin sa ilang issue nga giturn over na daw ang mga sakyanan sa mga board members. Giturn over ba? Sa inventory ko, no? Ipangkuha for inventory. Tinod ka, lugar, that is a normal course of governance. Kay, wala kaya akong ingon, sa first 3 months, imo man ang i-inventory tanan, oy, unsa may ang atong, unsa may atong mga pasilidad, unsa may atong properties, unsa may atong financial standing, normal gyud kana. Normal kana. Ug dili kana ikasakit. So wala nag-embargo. Wala sa akong tanaw, hinaot dili unta. Dapat Pero inventory, i-check dito muni sila o RCR na ba na kompleto ba? Di ba ang sakyanan in good condition ba? Asa naka kining care off, no? Pag umana na, okay na, ibalik. tinod ka na. Ibalik. Kaya pare lagi ito sa ihimplo na kung gihatag ka ganina. Praber, gitagaan kag sakyanan. Praber ka mo sakay, inspeksyon na. Correct. So pare ka nang gitagaan ikaw sa katungdanan na ikaw mo hupot sa pangatundanan sa dakbayan o sa lalawigan, tanawon sa nimo kung unsa may estado. Kay liso mo sakay mo sakay ka dili sa magpadagan, wala man gasolina, wala man crudo. By the way, asa ni gikuha ang budget sa kaning pagpamalit og sakyanan sa board member sa Saguni ang palalawigan ni? Dili, it is the provincial government ang nag-provide niya. Okay. Gipagamit dayon sa pa-issue. Pa-issue sa naka-MR ka na sa ila. Naka-MR ka na mismo ako katong sa panahon man kani mga initial mga vans, pick-ups, ug lahi-lahi na mga ekwipo nasugod man kani sa panahon ni then Governor Bambi Mano. Kaya nakita niya ang kakulangon gyud sa mga ekwipo, lakip na ng mga sakyanan. Sumuto naggama ug nalipay pag transition ni Governor Onabia, wala na siya naglisod sa mobility sa iyang mga tao na luag man gid kay halapad man ang lalawigan sa Misamis Oriental. Naunsaon na lang sa atong provincial Provincial Agricultural Office na moadto sa Lugait, moadto sa Magsaysay, atong mga barangay health workers, ang atong PHO unsaon pagsuroy sa mga kadaayang kalungsuran sa 23 kalungsod, 2 kadakbayan, unsaon mao kana na mga programa o katong sa turismo. Saan ito pag-develop? Saan ito pag-add to sa atong mga tourist spots? Mo ka na rason. I hope mauli. Murag ang ako kuan na murag ginahina nila uli. Murag katong mga gahi kuno nga anti-yuyit, murag pugong pa amot gi-release na batanan. Kay murag na chilling effect ba? Sige, sige ka na kog di ka na ko isyu ng kuan. Di na ko ni hatag balik. Ana lugar. Mayo na, di ba? Sa imong kuan nga pinaman katungod na, no? Nga matagaan silang mobility. Naden mo sip-sip dayon nga posibleng si Sagpupoy mga ma'am ayaw na iuli kang board member Buboy Sabal. Sige diri na issue sa ako kinindot kay nindot kay kana nga board member kay antay mo na sa ato tagay na lang tricam di mayo di ba kay dapat patas gyud na dagan kay pareha man public servant di ba importante na gimo ba na panahon ni former Governor Bambi Mano ug former Peter Onabia nga gipang haras ang dili ilang nga mga board members murag wa man tingali ingon ani mong god sa lokal na mga gamahanan na makitay General Services Office. Kana GSO. Mo kana diha ang responsibilidad to look after the property of the province of Misamis Oriental, including vehicles. Now, dili sa ato na panahon, igor man na naay mga tao na mo check up, na mo adto dito, dili man sad siguro mo wala gihimong highlight na activity na it is a normal course of work sa General Services Office na ang rehistro, ang insurance, naka-MR ba sa imo, paghatag sa gasolina, mga ligid ug uban pa.
trabaho ka na sa GSO, dili magsiguro ka na trabaho sa ehekutibo. Pero mo man lagi na sila ang karon man pangatundanan sila may nagpungko mo sad siguro ilang pamaagi na i-highlight pa yun sa atong mga board member na ipaglinya kay atong inspeksyonon dili naman siguro kana kinahanglan kay daghan man kay buluhaton sa lalawigan sa Misamis Oriental dili lang sa pag-inspeksyon sa mga sakyanan sa atong mga board members na kaabag man unta gyud sa local chief executive sa lalawigan sa Misamis Oriental. Siguro, mo sa rekomendasyon sa iyang mga tao na ang atong sa mga board members nagtuman man usab kay sige, inspeksyon na. Kay basig siguro na may mga hungiyong sa kakiliran na wala man na may mga sakyanan dia pero wala man gi-intrigar mo kini mo kana. Well, katungod man kana sa nila to inspect. Anyway, ilan ang patakaran, ilan ang palisiya, probably, but then again, ato lang request nga ikuan, ano bang ko equal maguni ang board member. So, Going back sa discussion. So sa laktod, 100 days nga report ni Governor Yuyet, wala ma-fill o wala ma-Cyrus katauhan sa Intero Misamis Oriental, which is, kuan na siya kanang gikinahanglan gayud sa matag local government unit labi na sa matag probinsya. Kaya ang uban naghimo man ni comply man ang ubang gobernador ang Cebu, Bambari 4. Bisag nagkalisod sila dito tungod sa problema sa linog, nakabuhat man siya og iyang 100 days report. Why not in the province of Misamis Oriental? Wala. Siguro wala inadungog. Siguro ga preparar pa siguro. We are now more than the 100 days. Wala masay giingon dito na sa first 100 days mo hatag agid dayon sa imong report or sa imong plano, sa imong programa, ang ato lang panghinaot na nagid unta. Kay para marantaw sa nato na in the next 3 years kay sa paggama baya sa 100 days message ni then Governor Bambi Mano og ni then Governor Peter Onabia, it did not cover dili lang sa first 3 years. But there was a short-term, medium-term, and long-term program. Even up to the 15th year. Kaya nagid ako'y kopya niya na. Kaya para sa pagabasihan nato na, maayo atong programa sa first 3 years. So nasa ikadugang nato sa next 3 years. Kaya dili bitaw ta murag short-sighted na di ratataman. So, muning gingon ni board nga direction sitting ni, asa ta padulong. And then you demand sa among palitan ko ako'y board members Boboy o kisa baka mo demand ka sa among suporta ma'am pero asa ta padulong unsay among suportahan so gikinahanglan ang first 100 days pero kanide ang iyang direction agriculture kay mo man lang gina akong hangyo kay walay tao na nag-iyas sa lalawigan sa Misamis Oriental kita gitagaan lang kitag temporary na katungod na mo'y magdumala na hinaunta na pagdumala na to just like the shepherd di ba bitaw kinsa may ang atong shepherd di ba ang atong langit tong amahan mo na mo'y maggiya kanato sa unsay atong angay pagabuhaton so susama niya na ako lang panghinaot kidunta na dili sa pagunsa walay na nag-iya sa lalawigan sa Misamis Oriental ilabi na walay katungod kung kinsa na tao na dili ayuhon pagdumala, ilabi na sa pagdala sa katauhan, ilabi na sa pagdala sa mga empleyado sa provincial capital. Kay kita, kung makita nato maayo ang programa, ngano go dili kay ato pag kining lalawigan, minahan nato kanina lalawigan, dili na to basta-basta na ang atong ang kaayuhan o kalambuan na atong na eksperyensya, ang ato lang panghinaot na maayo lang unta. Mora man ginang akong hagit, ayuha lang pagdala, mora gid kana. Ang nakapatsanda kay walay 100 days report ang sitting governor nga si Yuyet, pero ang kaning gobernador as a private citizen naihiyang 100 days report, di ba? Bisan pa nga wa na siya sa panggobyerno, nagpadayon ang iyang commitment sa lalawigas Misamis Oriental para matagaan og maayong panginabuyan o uban pang mga aspeto sa pagserbisyo ang katauhan sa Misamis Oriental. Wa siya muundang. Susama sa akong, mura ba ito gitawag ng self-realization. Sa una,
mismo ako na programa na aktibidades na gusto i-implementar si then Governor Peter Nabia nakaingon ko unsa man tumong og tingwa nini. Ilabi na ang resulta ahera mo guni mo mahibawan dito na sa tumoy. Dini na nako nabati sa tinuod lang kung mabati lang gid unta sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental na dili labi na programa na para sa kaayuhan dili man gud wala overnight success kay kung Dili sili mo gusto nimo diretso na ay resulta dili na malaho tayo na programa mo gid ka nang akong eksperyensya programa gani na wala gi preparahan wala gi haguan Wala tun-i dali ra gid ka na mawala bitaw. pero programa gani nagipungkuan na nakita ang programa sa first 3 years makita ra nimo sa next 3 years kung gitagaan ang giuntag oportunidad naggawas na gani ang anang increase sa GDP sa 5.9%. Kana na resulta after 3 years of work kana. Makita na nimo na resulta para sa katibukan, dili lang para sa usa ka individual, dili para isa lamang sa isa ka grupo na individual, dili lamang sa usa ka lungsod, pero sa katibukang lalawigan sa Misamis Oriental. Diha ginako nabati. Tinuod kasama Jonas Doc Ariel, diha ginako nabati na ang resulta after 3 years kanina. Mo na ni mga programa sa una critical kay mga tao na negosyo mo kana makatabang ba kana to. Tanawa gani og lantawa. Negative ang ilang panglantaw sa una. Tanawa gani og lantawa lang. Wala sila kasabot katong sigig balik-balik ni former Governor Peter Onabia SDPI. Yung sa man SDPI, single digit poverty incidence nga maminusan ang kalisod kapobrehon kay kuman to kaning pila tagad 2-digit man ta. Gusto ni Gob nga 23%. Ang kung imong i-quantify ka na sa tanan populasyon sa lalawigan sa Misamis Oriental, 23% niya na or 1/4 duol mag 1/4 living under the poverty line. Ang nahawas earning kung masayop earning less than 10,000. Less than 10,000. Below the poverty line ka manana for a family of 4. Unsa mo niyo pagsuporta sa upat kamo upat sa pamilya, pag-eskwela sa mga anak, galastuson sa balay, uguban pa. So mao kana na kato na programa kung nasustenir ti mailhan sa ang nanay ekonomika ning kalihukan 5.9%. Initially within the first 3 years on the second year gikunhod ba giubos ba bitaw ang poverty incidence sa lalawigan sa Misamis giubos lang gamay kaya nakita na hinahinay na nanay epekto sa ekonomika nung kalihukan. Dayon, kining 5.9% ni corroborate sa SDPI two-digit increase, di ba? Tuod ani 5.9%. Epekto ka na. So naa siya link sa SDPI. Atong sumadahon na nganong ang 5.9% nga economic increase sa activity makaproduce una trabaho. Siyempre kung wa kay trabaho nasud gyud ka didto sa kuan kining nagpuyog gyud ka live below poverty line. So kung na kay trabaho mo taas ka mo ilibit ang imong economic standing. So muna ang paningkamot paninguha ni then Governor Peter Onabia SDPI ang ubang mga tao wa kasabot ani. Miyon nga unsa man is DPI makauna. Ano ba? Tinood na taas kaayo ang panglantaw kana bang wala pa man gud nimo mabati karon sa pagistorya before no katong pagistorya ni then Governor Peter Onabia. Sige gyud sag balik-balik ana SDPI wa na masabtan sa katawhan. Usahay ma-misinterpret siya lagi. But then again, karon nga tuig kayo man naman naka 5.9% economic activity growth sa gross domestic product dagan-dagan ang mga katawo nakatrabaho para aning nahitabo karon sa Dakbayan sa Caguindioro Doc Ariel na naay mga programa og aktibidades na then Mayor Dongko Imano na iyang gigama iyang giimplementar ug karon naman gani nakita look at the city of Caguindioro in the last 10 years. Grabe pag-boom. Dili man gani overnight naghihimo nato. Bitaw. Mo kaning na mga kalihukan programa og balaod no na nakita nato sa previous administrations. Nakaroon na nato na nakita nabati ang epekto. Ang ako lang untang panghinaot na ang kanina paglumala
Di wala basta siguro yung makaingon na wala naglambo sa ang lalawigan sa Misamis Oriental. Parehara gyapon ana mo atras kita sa panahon ni then Governor Bambi Mano. Kung wala siya mohatag sa programa sa turismo, nabay epekto sa ekonomika ng kalihukan, nabay epekto sa environment, agriculture, sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, mao kanina hinahinay, nakita na ginato ang resulta. Nalipay gid kay ako lang yung pag-ampo o paghinaot na kanina kalihukan, kanina kalambuan, mapadayon lang. So, patsada no nga impact ini nga dagan kay ang uban moingon nga wa gyud ma-present ang 100 days report ni Governor Yuyet. Kay wa magid siya prangka lang kuno wa magid siya ika-report. Wa siya ika-report, no? Kay puro man lang pagpangdaot, pagpangbasol ngadto sa mga katbang niyas politika nga nagdumalas lalawigan nga mo iyang gi-focus sa iyang 100 days in public office. Kay matod pas uban, passing the blame is the loudest confession of a weak leader. Di ba? Kasi kalag-blame na, ang miagi manggong gobernador, ang kuan mo na nga moning nahitabo. Tungod kay, sa iya mismong paglingkod, nga siya ni naghawid sa bater, wa siya mga plano, tinguha nga iyang palabuan pa ang administrasyon sa miaging nagdumala. Tungod kay sige siya blame, sige siya blame. Nay nakahungong niya without verifying sa data. May nga si kanhi Governor Peter Onabia dunay utang pila to? 48 million pesos sa Lux Hotel. Adi sunog siya ato. Ako lang kwenta fake news queen. Gikan atong paglingkod niya hangtod karon mo niabot ng 32 ka bakak. Ang ila kang ako maging nang take note. Gali magbuhat mi karon Miyerkules ni Nilo Abruginia sa Birada program. Og amo pong kaugalingon nga 100 days report ngadto sa katawan sa naglingkod karon Misamis Oriental. Kay wala may iya di atong buhatan. Para masayo ang katawan ug say matuod nga senaryo na itabos na lalawigan. Gawa sana kanang pag-blame niya katong imong gingon nga credit grabbing. Sa gili iyang programa, ako ni. So mauwa mo siya siguro i-appeal niya sa report, di ba? Mo na lang di na lang tamag 100 days kay masupal-pal niya ta, di na ba ni ato nga mga output karon, di ba? So balag sa sunod na lang 2026, basig mo na iyang panglantaw. Ang ako yung panguna-una na kasama Jonas Doc Ariel. Pulong sa akong apuhan ug sa akong amahan na ugaling kung tagaan ka sa higayon na makaserbisyo sa ato mga katawhan, kung ahamang gani, sa lalawigan baka sa Misamis Oriental o sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, una-una sa dili pa ka mo pirma sa imong certificate of candidacy, una-una og tutalimbanga kung andam ka ba una sa tanan na mo serbisyo. O kung tagaan ka sa higayon, namudaog ka, kinahanglan imo na ka ng pagadawaton, responsibilidad ka na sa imong kaugalingon. It is even a moral responsibility on your part. Because sa imong paghalad sa imong kaugalingon sa serbisyo, kinahanglan andam ikaw na unsay imong angayan na pagabuhaton kung magpungko na kadiha, na kung tagaan na kasigayon, why waste your time? Given the opportunity to look at what you are going to do, what you are going to use, the workforce na ang katawhan na muabag ug musuporta kanimo na mupungko ka isip gobernador, imo na unta ng pagabuhaton na mo nang giingon lagi na kay ako coach magyapon ko sa basketball college varsity niya muna 20 anyos na 5 ra magid imong mapasulod niya na so na substitution kada len ako ingon na pag unang substitution, now is your time to shine. Panahon mo na ni panahon na imong pag-aayuhon kung naay angay ayuhon. Do your best. Do your best para makita sa katawhan na naagi kay nabuhat. Gali, ang pinaka-latest niya disinformation report sa Provincial Disinformation Office, mao nga mapasigarbohon sila ang kasamtangan ko ng gobernador kay accomplishment nila ang paghatag og suhulan sa mga doktor. Is that considered accomplishment, board member? Nga, di ba, obligado man ang lalawigan, bisag kinsang gobernador mo lingkod, ang
tanan nga mga accountabilities imo ginang tagaan og pagtagad. Accomplishment na sila. Accomplishment yan ko lang. Ang sweldo sa usa ka kawani, gihaguan na sa ana na kawani. Compensated yun sila. Dapat. It should not be, it is not an accomplishment. It is a responsibility Bitaw. on the part of Correct. the local government unit to give what is due. Kung unsay angayan ug matarong na ihatag niya sa mga kawani na mo'y muabag kaniya sa iyang pagdumala sa lalawigan. It is not an accomplishment. Giving of salaries, is it an accomplishment? No, it's not. It is even a responsibility, an obligation for the local chief executive na i-release ang sweldo kay nagtrabaho man ang tao. Yan na adya ang appropriation. Di ba? Wa man na mawala. Mo ba yung mga doctors nga gipangkantang katong gipangilisan og mga albularyo? Ha? 79 ka mo. Gipangilisan ko ng albularyo ko ng Di beach na yaga raw ni kana sa Facebook. Alagi kina may uban laging doctors kaya atong mga consultants una sa tanan kay gi-question kuno na ngano gadawat sila inana kada ko nya mo report 1 or 2 times in a week. Na mo nang natinga ako kay basaha ang memorandum of agreement. Kay mo lang itong gi-explicar na ako sa pipila naka Sabado na atong pagpungko dinhi. These doctors are not full-time. Consultants. Ang full-time lang katong regular employee sa provincial hospital. Na may doctors niya na ang chief hospital, doktor man na. So naman sa igyapo yung mga resident doctors na to na. Kada hospital na ay 2 or 3 kung wala ko masayop. Nagi-regular kana sila. Nagyapon na sila yung duty schedule, Doc Ariel, di ba? Kana sila yung duty schedules. Kana nga itong mga doctors na uban, mga consultants kini. Nga mo lagi nang giingon ako na kada simana na schedule visit. So kana na doktor, labi na pediatrician, OB-GYN, cardiologist, internist, mga espesyalista ba na schedule karon Wednesday, Miyerkules o Huwebes na dinhi ang atong OB-GYN ug pediatrician. So mo ditong katong na experience na ako sa alubihid lagi. Na timing kay pag-adto nako na may galinya mga map do sa gawas. Kay schedule ay sa prenatal. Nagiduolan sa nurse, nag-explain ako, ma'am, unsay ko na ni problema na ang schedule doktor wala na lang ko makaadto duha na ka semana. Kay ngano daw? Kay mo nitong nagsugod na problema nakadawat mo sila memo na dili na ipa-report. Dili na ipa-report. So wala sila mo report bisan lugag wala paghihapon sila na sweldoan. July o sa to pa na sweldohan na ni Nas. So accomplishment din nila. Mo ilang i-post lugar nga kuan ko no, nalipay ko no, grabe ko nung kalipay sa mga doktor nga kinsa may dili malipay sa tulo ka buwan imong pero sa wala pa sila gireleasean sa sweldo, gitigom man ang mga doktor. Murag gi-oriente ay ilang sag nga grabe ka bulatik no. Kanagan nga sa ila ding post apil ang mga picture ug imo tanaw na because ang picture murag pag mga doktor pa ang nagpasalamat. Mo pa nagpasalamat kuno. Kinalangan namong sweldo. Nalangan og dugay lugar na sweldoan. Nagpasalamat kuno kang Governor Yuyet. Mula ilang tenor sa ilang balita. Mo ilang narrative. Nanalipay kuno, grabe kuno kay nga kalipay. Pero tanaw nimo ang picture di naman ginamamakat. Makita mo sa post ha. Mo reflect man sa ironic nila nga report nga ano. Ang tanaw nimo dito ang hulagway, mga panagway mga doktor. Ang uban gayamid man low moral kay gilecturan pa man sila. Aya gi release mo na gi orienta aya dayon gi release wala bitaw sige schedule karon release diretso wala gi buhatan pag programa nga as if nga gi angkon dayon nga ilang accomplishment ang pagsweldos mga doktor. It's not for anything else kasama Jonas. These are doctors. Bitaw. These are doctors. Ya, bililhon ba ilang oras ana? Diba? Tinod na. Dili man siguro kinahanglan na tapukon para masweldohan. Siguro ang ilan lang siguro pamaagi. Gibati ko kay kasagara nila brainwash ba? Kasagara mga amigo ko manggod sa mga doctors, nya wala kagid kasukad na kadungog kanako na nagbatikos ang ano nga dugay ang sweldo mo kini mo kana sila pay gihimon dautan na inisyatinon mangikan na sila pay pangutan na kadagko sa inyong sweldo nya ano inana ra inyong pag-report sa pag-duty. Wala ginang anyway, it has already happened na pero giving of salaries is not an accomplishment. Bitaw.
it is a responsibility on the local government unit na tagaan og sweldo sa mga tao na mo'y nagtrabaho. So, importante, makonsider lang accomplishment in 2026 kung ilang increasean ang mga empleyado. Kana. Kana. That is accomplishment. Kana. Diba? Kana. Isa nila para maka-boss ba sa moral ba? Para makalihok ang mga empleyado ganado sa pagtrabaho. Ganado sa trabaho. Tinod. Unya katong taga magsaysay nga gipaadto pa kay magkuha og kining sweldo, namliti in town. Unya deduction pa daghan may deduction. Unya pagkauman kung swertihon pagka swertihon malas. Ipabalik. Balik ka Kay wala niya si Governor Yee. Kung swertihon pagyo ka malas gihapon na. Kung kasab-an pagyo ka, unya ang imong ma-receive in town, regular niya nga imong sweldo 1,000 ra mamliti ka. Susurot na. Di pa Kasab-an kag 2,000, alkansi ka sa kalibo. Kang imong net take home pay pananglitan is 1,000. No, pananglitan lang. Pananglitan. Kay dagay di is na kay deduction napakay utang. Ang imo ra yung nito is 1,000. Kasab-an kag bali 2,000. Kay tubangon mo linya. Gikan kag alas 6 buntag gikan sa inyong balay, maatubang mo alas 6 gabi. Sa ato pa maniudto ka. So alkansi na ka. Kasab-an kag bali 2,000, 3,000. Vertical alkansi. Mo lagi nang mo ni ako maingon lagi kasama Jonas, Doc Ariel. Human na ang pag-inspeksyon sa sakyanan na pwede naman na ito mapadagan o masakyan o mapadagan. Human na. Sa ingon na, there are far more important things. Daghan pa importante na mga buluhaton na kinahanglan. I-consider. Liho ko na, ug wala ko na nato ng paghimong accomplishment ang pagsweldo. Lagi. Let the provincial treasurer take it as iyan naman ang responsibilidad. Ordinary routine niya. Nanatas ika-upat na buwan mo tungtong natas ika-upat na buwan. Ug nang hinaot kita na daghan gyud giingnan na mga programa sa agrikultura, sa engineering infrastructure programs. Wala pa ko'y nadungog na unsa pa'y mga programa plano nila na ambot lang ka sa local school board, provincial health board kung unsa ba'y Reading teachers, o pa masildo ha, board? reading teachers. Oo, masildo. Nagreklamo sa usa ka radio station, reading teachers, wala masildo. Dito na sa lagi dangop nos media. Kay wa man gibaliwala man ang kwan. Sweldo, reading teachers, napay GO ko no. Casual nga wa pa masulid 2 ka bulan. Pero kanang reading teachers dili gina, I don't know kung ila kanang well, siguro ilang gisutaon kung naabagid kana sila na ang gigama namo sa una sa local school board sa pagkuha sa reading teachers. Ang nagklaro gid si Governor Peter Onabian niadtong una na ang maggama sa programa ang Department of Education of Division of Misamis Oriental. Sila ang mag-hire, sila ang mag-train, sila ang mag-assign. Ang responsibilidad lang sa lalawigan sa Misamis Oriental paghatag sa pundo para aning mga reading teachers. Remember, the conceptualization of the idea of this reading teachers was upon the recommendation of the various school heads, principals, supervisors, and school division superintendent. Naon saon to man ni pagkunhod sa reading problem, reading gap sa atong mga estudyante sa lalawigan sa Misamis Oriental. This was a collaboration between the province and the Department of Education. So paggamaan ni na programa, pag-implementar, ako bigay epekto. Isa ni ka programa na ako untang ihangyo, panghinaot na mapadayon kay dako na kayo og kanang nakasikad na ba? Nakasikad na. Dili lang unta taman sa pag-question na nabagi kanina mga tao. Nahatag gid ang sweldo na. Ang sweldo na i-downline naman dito Department of Education. Ang Department of Education na dayon. Ang mag-distribute. Sila. Bitaw. Dili man kita ang nag-hire. Ang Department of Education man. Let us stop doing the role of the Commission on Audit. Diba? There are far more better things than looking at this list of people na ang Department of Education man yan na. Nalipay gani ang atong mga school heads na naanag yun. Nanibata nga makabasa. Because of that,
So ang literacy rate sa mga Misamis Oriental nag-increase. Nag-increase na karang-arang. Ilabi na. Kani, napaisa. Lami magugay istorya na ang programa na imong gigama. Nakita na bitan nimong resulta. Kanang paghatag, pag-strengthen sa ECCD program, Early Childhood. Nakita gid kina storya man. Kada local school board, among mastorya ang kanang mga department division heads. So akong gipangutana sa una sa pagpungko ko na ang kanang kada local school board pangutanan din akong division head na sa learning education na unsa man ang kuan kay sa una ang mga daycare na mga bata pag tungtong sa kindergarten o grade 1 maglisod Dito. walay preparatory. Padulaon na ni ma'am. Nagdagan na kana sa unong katuig. Nakaingon ang Department of Education na pagsalo sa grade 1, di na maglisod ang grade 1 teachers. Bitaw. Kay in coordination ng Department of Education, gitabangan ta nilag program sa early childhood na naimplementa nato sa atong lalawigan. Una sa tanan, ang lalawigan nakatag sa mga kanang mga daycare centers, giayo. Kung unsay kinahanglan, butangan. Unsay training sa daycare workers, botang gitabangan. Nakita sa epekto sa Department of Education, nakatabang na kana. So katong reading gap na sa una, during COVID na atong na-experiensya, ug nakita nato, nahibaw nato na even grade 6, galisod gani pagbasa, namumalagi ng basic ana. Kung maglisod og basa, unsaon pagsabot sa bata? Unsaon pagtuon sa bata? So karon, kaning new batch in the last 6 years, nakita nato na pag-implement sa early childhood, at least, na pagtungtong sa grade 1, ang bata na anay semblance na pagsugod sa maayong pagbasa. Na mo din ang hinihinay na tagaag solusyon na di na sila maka-experience sa reading gap. Sa Lactod, in general, sa atong mga isgutanan, nasupalpal ang kasamtangang gobernador karon nga si Yuyet sa una niyang report sa katawhan, pagpadayag, nga bangkaruta ang lalawigas Misamis Oriental sa paglingkod niya. Moy ang discovery, di ba? Nga bangkaruta na kuno ang lalawigan. Na karon ang pangutana, o bangkaruta ang Misamis Oriental sa iya karong paglingkod, no? Tungod sa miaging administrasyon. Kuno ka pa untang lalawigan, di unta makahimo og iyang kaugalingong operasyon, di ba? Og wa gyud available funds nga naa diha. Naay kwarta pero gituis lang para to make it appear nga dautan ang miaging administrasyon. Dili maayo ang pagdumala sa miaging administrasyon. Mo na ang ilang grabe nga propaganda pagdaot sa kaning gobernador sa ilang paglingkod karon. Mo nang ilang mga fake news activities. Sayo na kayo nagkasama, Jonas. Unsaon pag-award sa Seal of Good Local Governance, o bankrupt SGLG, na usas mga parameter ana, fiscal mauman ang fiscal management. Pasabot, ang pagdumala sa kwarta sa gobyerno. Kana. Dili man siguro mo hatag og award o di man siguro mo hatag og kining clearance ang kuha. Correct. Commission on audit. Di una sa tanan ana before ka na ang depository banks. Mo'y una mo naman, di ba? O wa lagi kwarta na bilin. Kailangan ka na sa pag-evaluate niya na, lakip sa COA, ang depository banks, pangayuan naman na, o financial statements. Naman ka na, kumpleto ka na. Depende lang ka na sa ilang pangunahuna. Kung unsay ilang panghunahuna o definition sa unsay bangkaruta. Mo naman ka na. Kaya ingnon to sa kumuingon sila na ang probinsya kan kay utang. Ingnon ta kamo. Pangitay kog local government unit na walay utang. Walay utang. Hasta Makati. Even sa Villanueva, wa sila utang. Posible kayo. Ana mo lagi ng akong pangutana. Tagay kog local government unit. Correct. Na walay utang. Even the richest city in the country. Kanang top 3, Manila, Makati, Quezon City. Bitaw. Wala. Nakakanay mga utang, nakakanay mga loan. Pero, ang BLGF ug ang Department of Finance dili makaingon og dili sila makabalibad og hatag og clearance kay nakita man nila na capable pa ang local government unit na mobayad sa amortization. Diba? May capacity. Sa ininchik pa og negosyante na pagkuan sa dumala sa negosyo na kung kulang ang atong panudlanan, pwede man kita muutang. Total ang atong pangita
more than enough man ay bayad sa unsay atong giutang. Do career, tinuod dili. Ang technical term ana sa BLGF, net borrowing capacity. Doon na ba kay kapasidad nga mobayad na ning imong giutang? Ang tawagan na mupasar gani ka ng net borrowing capacity, mao ni imong ceiling. Mao ni imong pwede mautang. Na kay limitasyon. Kay kung mo sobra ka ana, dili na nimo makaya mabayaran. So kung nanay clearance, meaning makabayad ka na busa ang bangko, wala problema. Land Bank, DBP, hatag og loan. Pila imong ilon, 500 million, pagtanaw, pag-review, pwede ni. Kaya nga no, it's a long-term loan. 10 years, 15 years, kaya kayo. Para na ko na ng individual mangutang ka, matukag mga appliances, mga sitawag na, mga financing group, Jonas Bustamante, mangutang ni og 100,000 nga TV sa baka tanawon man ang imong tanaw imong payroll, tanaw ni mo. Ana na po na. Pasabit pa ka katong imong payslip. Katong imong bill sa sugaw tubig. So, pagtanaw nga, murag okay ni, may ni mo bayad. Inani ang iyang mahibilin sa iyang payslip, i-approve na dahil na imong loan. Mura po na. I-verify pa magali sa uban nga mga nautangan na nimo. Dino na. Background credit investigation. Kaya paingon nga okay ba? Good payer? Approve. Dino na. Simple. So muna siya, going back sa discussion ni board member Buboy, dili na siya bangkaruta. Dili na siya dana na gitawag nga corresponding liability. Mamanage ra gud gyapon na unsaon nimo pagmanage imo na nang tuka karon kana nimo pagmanage, di ba? Mo na ato ipaabot. Sayang ato oras. Ilapas sa tagamay, no? At least pasalamat as management sa Miss Oredio sa ila usang kay gayuna, no, nga mapaabot na to ang dugang pang mga impormasyon para pos katawan. Bisag kada Sabado ra ni pero ang impact dako kayo, no? Ato nang ipasalig nga to sa katawan nga dinis among programa walay fake news dinhi, puro gyud dinhi kamatuoran para nga kamong katawan sa Misamis Oriental matin-awan sa unsay matuod sa mga impormasyon nga ipang-post dia sa social media o sa ubang mga radio station sa ubang mga grupo, no? At ang ipon ninyo karong Miyerkules, mohatag silang kauban Jonas og 100 days report nila sa Misamis Oriental. Miyerkules na unsa orasa? 12 to 1 atong programa, 100 days report 100 days report. Okay. Di man mo report ang gobernador, kami report. Wala among buhaton. Wala tayo oras. Doc Ariel. Salamat kayo sa pagpaminaw sa ato mga naminaw diha, labi na sa ato mga link up, hook up station. Yes. Diha sa Lagingdingan, Initaw, Balingsag, Medina, Hingoog City, Guban pa, no? Kayo. Sa Facebook account, salamat kayo sa mga nag-greetings diya. Salamat si Ma'am Crisel. May buntag ni mo diya, Ma'am Crisel. Nag-monitor po. Happy birthday po diya ni ABC President kining Bobet Dilara. Birthday niya ron. Birthday. Okay. Sige. So, salamat kayo. May buntag. Board. Sa makanunayon, dagan salamat mga kaigsunan ko. Ilabi na kang board member ABC President Bobet Dilara. Happy birthday. Kaganina nag-text board kanhi Mayor Luloy Mugot. May kwan dia. Kung baka, ayo-ayo dia, Mayor, kang board member Romel Maslog, nag-text gapon, og sa itong mga kaigsunan. Sa kada Sabado, ako magining i-look forward to. Salamat kayo mga kaigsunan ko, ang kamatuoran, kanunay, mutimaw. Dalay ko ng Diyos. Yes, salamat o pasalamat punta sa padayon paglaom FB pages sa ilaw sa pag-share nining atong programa para ma-disseminate gyud pagayo sa tibuok Lalawigas, Misamis Oriental. Inyong alagad, Banat Jonas Bustamante, mayong buntag Lalawigas, Misamis Oriental, Dakbayas, Cagayan de Oro, o ubang dapit nga maabot ning among pagsibya, dalaygon ang Dios sa kanunay. Salamat. Arani ang programang PMU. Pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio, 87.5 FM. Programang mupahibalo sa mga nahimo ni former Governor Peter Unabia. Programang mutubag sa mga isyong gibato. Ang programang alang sa katawan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Atangi, pamilyang Misamis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio, 87.5 FM.
Matag adlong Sabado, alas 7 ngadto alas 8 sa buntag. Kini nga programa binayran kung unsa ang mga pulong, topiko o isgutanan niini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon ug ang tigdumala nini. Daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.